Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Jungle Chase na napalabas noong 2024. Ito ay patungkol sa isang gang na nang torture ng isang lalaki sa kanilang hideout sa kagubatan pero wala silang kaalam-alam na siya pala ay isang undercover na pulis. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang SWAT team sa isang misyon sa isang abandonadong pabrika. Sa panahong iyon, sila ang may tungkuling manghuli ng isang pekeng nagbebenta ng pera na gumugulo sa publiko kamakailan. Sa panahon ng proseso, umaasa sila sa isang stone surveillance robot upang itala ang lahat ng mga transaksyon, at sa sandaling makumpleto ang transaksyon, agad na itinalaga ng SWAT commander ang kanyang koponan upang arestuhin ang lahat ng mga salarin. Sa kasamaang palad, ang dealer na kanilang tina-target ay namamahala upang makatakas sa kanyang sasakyan. Hindi nananatiling walang ginagawa, si Yuan, bilang kapitan ng SWAT, ay agad na hinabol ang dealer, na corner ito upang hindi siya makatakas sa lugar ng pabrika. Kaya naman, pumasok ang dealer sa pabrika para magtago kay Yuan at sa iba pang miyembro ng SWAT. Sa kasamaang palad, ang pabrika na pinapasok niya ay isang planta ng kemikal, na pumipigil kay Yuan na gamitin ang kanyang sandata ng malaya, dahil ang pagpapaputok nito ay maaaring magdulot ng pagsabog. Bilang resulta, kailangang humanap ng paraan si Yuan para pigilan ang dealer. Habang hinahanap ni Yuan ang dealer, dumating ang kanyang subordinate Li Wei upang tulungan siya. Dahil sa kanilang mahusay na pagtutulungan, madali nilang nahuli ang target at dinala ang dealer sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Matapos imbestigahan ang kanyang background, natuklasan ng pulisya na ang pangalan ng dealer ay Chun Sanfo, na kilalang may maraming negosyo bukod sa pekeng pera. Bukod pa rito, konektado siya sa isang miyembro ng mafia na nagngangalang Cho, na sangkot din sa pag-imprenta ng pekeng pera. Usap-usapan na may big boss si Cho na hindi pa rin alam ang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, plano ng pulisya na gamitin si Chen Sanfo para hulihin ang mafia. Sa ibang lugar, isang grupo ng mga miyembro ng mafia ang nagtitipon para talakayin si Chen Sanfo, na may masamang track record sa negosyo. Gayunpaman, hindi nila alam na si Chen Sanfo ay nahuli ng mga pulis. Para matiyak na hindi babagsak ang kanilang negosyo, plano nilang makipagkita ng personal kay Chen Sanfo, dahil hindi pa nila siya nakilala ng harapan. Kinabukasan, nagsagawa ng mahalagang pagpupulong ang pulisya kung saan pinuri ng mga opisyal si Yuan bilang pinakamahusay na tao sa SWAT team. Kaya naman, nagpasya silang italaga sa kanya ang isa pang gawain, na itago ang sarili bilang si Chen Sanfo para linlangin ng mafia, lalo na ang big boss na pinupuntirya ng mga pulis. Nang marinig ito, tinanggap ni Yuan ang misyon ng walang anumang reklamo. Lumalabas na agad na tinanggap ni Yuan ang misyon dahil gusto niyang takasan ang realidad, dahil katatapos lang niyang makipag-ugnayan sa kanyang kasintahang si Xiao Fei dahil sa hindi pagsang-ayon ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, nakilala ni Yuan si Cho sa isang entertainment venue na nakasuot ng pulang suit at salaming pang-araw, naglalakad na parang Chun Sanfo. Pagpasok sa meeting room, mayabang na kumilos si Yuan kay Cho para maging kapani-paniwala ang kanyang disguise. Gayunpaman, nagdududa pa rin si Cho na ang kaharap niya ay si Chen Sanfo. Upang patunayan ito, binigyan siya ni Cho ng pinaghalong tunay at pekeng pera at hiniling kay Yuan na makilala sila. Bukod pa rito, hiniling din niya kay Yuan na ibigay ang espesyal na tinta na ginagamit sa pagprint ng pera, ngunit sinabi ni Yuan na hindi niya ito ibibigay ng libre. Nang marinig ito, nagalit si Cho at muntik nang atakihin si Yuan. Gayunpaman, dahil kailangan niya ang tinta, sinubukan ni Cho na pakalmayan ang sarili. Sa sandaling iyon, sinabi ni Yuan na gusto niyang makilala muna ang big boss. Pagkatapos noon ay mangangako si Yuan na ibibigay ang espesyal na tinta. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nag-aatubili, tinanggap ni Chok ang kondisyon at dinala si Yuan sa terminal ng bus dahil kailangan nilang makisama sa mga regular na tao upang maiwasan ang pagdududa. Sa kabilang banda, si Li Wei, na nagpapatrolya sa paligid ng terminal, ay nataranta nang makita ang kanyang superior na naglalakad kasama ang mga gangster. Nang hindi nalalaman ni Yuan, naroon din ang kanyang magiging biyenan na minsang tinanggihan siya, na nagngangalang Mr. Yang. Upang maiwasang masira ang kanyang takip, nagpatuloy si Yuan sa pagkilos ng mayabang kahit na nakikipag-usap sa matanda. Sa una, ang sitwasyon sa bus ay nasa ilalim ng kontrol hanggang sa ang pagdating ni Li Wei ay nakagambala dito. Mukhang naghinala si Li Wei na si Yuan ay banihag ng mga gangster, at sa kasamaang palad, naghinala si Cho na napansin ang pagdating ng miyembro ng SWAT. Pagkatapos ay inutusan ni Siya ang kanyang mga tauhan na hulihin sina Yuan, Li Wei, at Mr. Yang. Bukod pa rito, inagaw ni Siya at ng kanyang mga tauhan ng bus at kinuha ang lahat ng mga pasahero na hostage.
Dahil dito, galit na galit si Yuan sa inasal ni Cho na naglalagay ng panganib sa mga inosenteng buhay. Pero walang pakialam si Cho. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-alala ang mga pulis na pumutok ang takip ni Yuan, lalo na't nawala ang kanyang tracking signal dahil sinira ni Cho ang salamin ni Yuan na nagsisilbing GPS at hidden camera. Nang walang karagdagang abala, ang mga hepe ng pulisya ay nagtalaga ng isang pangkat upang hanapin siya. Kasabay nito, nakitang itinali ng mga tauhan ni Cho ang mga kamay ni Mr. Yang para hindi ito makatakas o makalaban. Si Mr. Yang, na bihasa sa kung fu, ay mabilis na kinuha ang sandata ng gangster, ngunit ang kanyang pagtatangka na lumaban ay nabigo nang matalo siya ng mga tauhan ni Cho. Pagkatapos ng paghihimagsik na ito, nagpasya si Cho na dalhin sina Yuan, Li Wei, at Mr. Yang sa isang malayong kagubatan. Ang gubat na ito ay pag-aari ng Big Boss na mayroon ding nakatagong punong tanggapan doon na hindi pa natuklasan ng mga pulis. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nabunyag ang pagkakakilanlan ng Big Boss. Isang mafia na nagngangalang Li na may maraming ilegal na negosyo na kumalat sa buong China. Si Li ay mayroon ding malawak na internasyonal na network kaya't ang gobyerno ng China ay nagpupumilit na makuha siya. Kasabay nito, nakitang pinahihirapan ni Li ang isang subordinate na nagrebelde. Sa kabilang banda, nakatanggap ang mga hepe ng pulisya ng ulat na nahuli ni Cho at ang kanyang barkada hindi lamang si Yuan, kundi pati sina Li Wei at Mr. Yang. Dahil dito, naramdaman ng mga hepe ng pulisya ang kawalan ng respeto ng mga gangster at inutusan ng kanilang mga nasasakupan na humanap ng paraan para iligtas si Yuan at ang dalawa pa. Samantala, patuloy na ginampanan ni Yuan ang kanyang papel bilang Chen Sanfo sa harap ni Li, at dahil binansagan na siyang pulis, inangkin ni Yuan na isang tiwaling pulis. Para patunayan ito, inutusan ni Yuan si Cho na ikulong ng hiwalay sina Li Wei at Mr. Yang habang nagkunwaring walang pakialam sa dalawa. Nang makita ang nakakumbinsi ng mga aksyon ni Yuan, sa wakas ay nagtiwala si Li sa kanya at nakipag-ugnayan sa kanyang mga mafia subordinate sa pamamagitan ng video conference upang turuan silang bayaran agad si Yuan dahil ipinangako niyang ibibigay niya ang printing ink kapag nadeposito na ang pera sa kanyang account. Kasabay nito, mabilis na pinalaya ni Mr. Yang ang kanyang mga kamay salamat sa kanyang katalinuhan bago hinikayat ang mga nasasakupan ni Li sa silid. Hindi nagtagal, ipinakita ni Yuan kay Li ang mga sample ng iba pang mga bagay na ibinebenta bukod sa espesyal na tinta para sa pag-imprenta ng pekeng pera. Lingid sa kanilang kaalaman, si Mr. Yang ay kumuha ng sandata mula sa isa sa mga nasasakupan ni Li at sinimulang ilabas ang mga bantay doon isa-isa. Pagkatapos ay iniligtas ni Jiang si Li Wei at binigyan siya ng sandata upang mailigtas nila si Yuan at makatakas mula sa kagubatan. Lumapit silang dalawa sa punong tanggapan ni Li, pinagmamasdan ng paligid at tahimik na inaalis ang anumang mga gwardya na makakasalubong nila. Samantala, sinusuri ni Li ang mga pekeng pera na nakaprint gamit ang espesyal na tinta ni Yuan at ang resulta ay kapareho ng pekeng pera ni Chen Sanfo. Naturally, ito ay nagpasaya kay Li at sa miyembro ng mafia dahil malapit na nilang mailipat ang pera sa buong China. Nang walang pag-aalinlangan, inutusan ni Li si Cho na ay proseso ang money transfer sa account ni Yuan. Kasabay nito, lihim na pinagmasdan ni Yuan ang hard disk na nakaimbak sa maleta na tila matibay na ebidensya para makuha ang mafia. Matapos makumpleto ang transaksyon, naglaro si Li ng marumi sa pamamagitan ng pag-utos kay Cho na alisin si Yuan. Sa kabutihang palad, mabilis itong napagtanto ni Yuan at nagkaroon ng away. Nang ma-corner si Yuan at malapit ng patayin ni Li at ng kanyang mga tauhan, biglang sumulpot si Mr. Yang at inatake si Li at ang kanyang mga tauhan ng mabilis na putok ng baril. Nang makatakas sina Mr. Yang at Yuan, napagtanto ni Cho na kinuha nila ang mahalagang hard disk sa maleta. Nang malaman ito, itinalaga ni Li ang kanyang mga tauhan upang habulin si Yuan at ang iba pa bago sila lumabas ng kagubatan. Sa kabilang banda, ang SWAT team ay ipinadala sa kagubatan ni Li. Gayunpaman, dahil sa lawak ng lugar, ipinagkatiwala ng mga pinuno ang misyon sa isang kapitan na nakaranas ng mahihirap na lupain, kung saan ang pangunahing gawain ng kapitan ay iligtas ang 3 taong nahuli ni Li. Sa ibang lugar, nakitang nakipag-ugnayan si Li sa isang bihasang sniper para tumulong sa paghuli kay Yuan at sa kanyang mga kasama. Bumalik kasama sina Yuan, Mr. Yang, at Li Wei na nakulong pa rin sa kagubatan habang ang mga tauhan ni Li ay kumalat sa bawat labasan. Sa sandaling iyon, kumilos si Jiang na parang isang kapitan na bihasa sa diskarte na naging dahilan upang mausisa sina Yuan at Li Wei tungkol sa kanyang nakaraan. Bukod pa rito, si Mr. Yang ay may kahangahangang mataas na antas ng mga kasanayan sa kung fu at nagawang in-neutralize ang ilan sa mga tauhan ni Li. Dahil dito, pinangunahan ni Jiang sina Yuan at Li Wei na salakayin ang bodega ng armas ng mafia. Sa sandaling iyon, lalong naging curious si Yuan kung sino talaga si Mr. Yang, ngunit tumanggi siyang sumagot at binaliwala ang tanong.
Tila, hindi pa rin inaprubahan ni Mr. Yang ang relasyon ni Yuan sa kanyang nag-iisang anak na babae. Samantala, ang koponan ng SWAT at ang mga tauhan ni Lee ay nagpatuloy sa paglipat sa kagubatan. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-alinlangan si Li Wei kung ang landas na pinili ni Jiang ay ang tamang daan palabas na humahantong sa pagtatalo tungkol sa direksyon. Biglang may bumaril sa kanila at ito ay si Gasang, isang sniper na pinadala ni Lee kanina. Kasabay nito, agad na ibinunyag ng putok ang kanilang lokasyon sa SWAT team na nag-udyok sa kanila na maingat na pumunta doon. Samantala, ang mga puwersa ni Lee sa pangunguna ni Cha ay gumagalaw din sa parehong direksyon. Bago dumating si Cha at ang kanyang mga tauhan, si Yuan at ang kanyang mga kasama ay naglagay ng mga minahan at mga bitag sa paligid nila. Sa sandaling iyon, si Yuan ay muling naguluhan dahil si Mr. Yang ay maaaring gumawa ng napakasalimuot na pag-iisip. Isang bagay na kahit siya, bilang isang kapitan ng SWAT, ay hindi magawa. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Yuan na ang kanyang dating magiging biyenan ay may background sa militar. Pero nang magtatanong pa sana si Yuan, biglang dumating si Cha at ang mga tauhan niya at inatake sila. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Yuan at ang kanyang mga kasama ang mga pag-atake salamat sa mga minahan na itinayo ni Mr. Yang. Pagkatapos ay pinag-isipan nila ang kanilang mga utak upang maghanap ng isa pang taguan mula nung nagdala si Cha ng mga tracking dock. Samantala, sa post ng militar, nagpaplano ang mga pinuno ng isang diskarte upang iligtas si Yuan at ang kanyang mga kasama. Gayunpaman, tila nakontrol na ng mga tauhan ni Lee ang buong kagubatan. Makalipas ang 2 oras, naglalakad pa rin sa kagubatan sina Yuan, Li Wei, at Mr. Yang. Sa kalaunan, napansin ni Jiang na nasugatan ng binti ni Yuan. Kahit na minsan ay tinanggihan niya siya bilang manugang, si Mr. Yang ay nagmamalasakit pa rin sa kanya dahil sa kanyang pagiging makatao. Nang nasa dead end na sila, nagpa siya si Yuan na baguhin ang plano, kung saan hihikayat niya sina Lee at Cha na hulihin siya, dahil si Yuan ang may hard disk na hinahanap nila. Nang makalapit sila, ipinagkatiwala ni Yuan sina Li Wei at Mr. Yang na salakayin sina Lee at Cha. Bago isagawa ang misyon, sinabi ni Jiang na kailangan niyang maglagay ng isa pang bitag sa gitna ng kagubatan upang mabawasan ang bilang ng mga tauhan ni Lee. Kasabay nito, ang koponan ng SWAT ay nagdirekta ng isang drone upang subaybayan si Yuan at ang kanyang mga kasama mula sa itaas. Sa kasamaang palad, unang natagpuan sila ni Gesang at binaril si Li Wei. Nakalulungkot, nabigo sina Jiang at Yuan na iligtas si Li Wei. Ngayon, wala na silang magagawa kundi magtago sa gitna ng pagsalakay ni Gesang. Dahil nasugatan si Yuan, nagkusa si Mr. Yang na pigilan ng pagdurugo para hindi siya damyugo hanggang mamatay. Samantala, nagsimulang magsara si Cha at ang kanyang mga puwersa sa kanilang pinagtataguan. Upang maiwasang mahuli, naghagis si Mr. Yang ng smoke bomb para harangan ang kanilang dinadaanan at naganap ang isa pang shootout. Nang mapalibutan sila, nagpa siya si Yuan na akitin si Sia at ang kanyang mga tauhan patungo sa bitag. Nang matrap sila, muling bumangon si Yuan at isa-isa silang binaril. Sa kasamaang palad, sa matinding labanan, si Mr. Yang ay tinamaan ng pagsabog ng granada na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa. Nang makita ito, natarante si Yuan at kusang tinawag siya bilang ama. Nakapagtataka, muling bumangon si Mr. Yang sa kabila ng kanyang dagwang katawan. Kasabay nito, nakita ni Mr. Yang ang katapatan sa loob ni Yuan. At salamat sa kanya, si Mr. Yang ay nagawang lumaban muli ng mabangis. Sa matinding shootout, muntik nang mamatay si Yuan dahil sa pagsabog ng granada ng kaaway, ngunit sa kabutihang palad, nakabangon siya tulad ng ginawa ni Mr. Yang. Nang makita ito, si Mr. Yang ay nakaramdam ng labis na pagmamalaki dahil si Yuan ay napakalakas din tulad niya. Gayunpaman, nagsimula silang maubusan ng mga bala na naiwan sa kanila na walang pagpipilian kundi umalis kaagad. Sa kasamaang palad, si Mr. Yang ay natisod sa isang butas habang tumatakbo. Nang makita ito, sinubukan siyang hilahin ni Yuan pabalik ngunit hinimok siya ni Mr. Yang na tumakas muna. Kahit isa sa kanila ay kailangang makaligtas sa labanang ito at bago umalis si Yuan, sinabi ni Mr. Yang na sa pagkakataong ito ay ibibigay niya ang kanyang basbas para sa kanyang maging manugang. Kaya naman, kinailangan ni Yuan na mabuhay para pakasalan ang kanyang anak na babae. Nang marinig ito, naantig si Yuan at nangakong babalik siya upang iligtas siya pagkatapos na umalis ang kanyang magiging manugang na si Mr. Yang ay sa wakas ay nahuli ni Cha at ng kanyang mga tauhan. Ito ang nagtulak kay Cha at sa kanyang mga tauhan na pahirapan siya dahil tumanggi siyang ihayag ang lokasyon ni Yuan. Samantala, itinago ni Yuan ang kanyang sarili bilang isa sa mga tauhan ni Lee at matagumpay na nakalusot sa punong tanggapan ng mafia. Nang magkaroon ng pagkakataon, tahimik na ibinaba ni Yuan ang mga alipores ni Lee.
Bukod pa rito, kumuha siya ng walkie-talkie upang makipag-ugnayan sa punong tanggapan ng SWAT at i-relay ang mga coordinate ng punong tanggapan ni Lee. Kasabay nito, nakatanggap si Lee ng isang ulat tungkol sa isang nanghihimasok sa kanyang punong tanggapan. Dahil dito, agad na inutusan ni Lee si Cha na bitayin si Mr. Yang sa isang puno. Bukod pa rito, inutusan din ni Lee si Gesang at ang iba pa niyang tauhan na magbantay sa bawat sulok ng punong tanggapan. Tila, nakita ni Yuan ang nangyayari, kaya nagpasya siyang isuko ang kanyang sarili at nangakong ibibigay ang hard disk hanggat inilabas ni Lee si Mr. Yang. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Lee si Cha na pakawalan siya. Kasabay nito, nakiusap si Yuan kay Ji Yang na umalis kagad sa kagubatan habang sila ay haharap kay Lee at sa kanyang mga tauhan. Lalapit na sana si Yuan kay Lee, biglang dumating ang SWAT team. Bukod sa SWAT team, dumating din si Li Wei para tulungan si Yuan. Buhay pa pala si Li Wei dahil nailigtas siya ng mga miyembro ng SWAT. Sa kasamaang palad, habang si Li Wei ay malapit ng sumama kay Yuan sa pakikipaglaban, siya ay binaril at namatay kaagad. Nang makita ito, labis na nagalit at nalungkot si Yuan dahil si Li Wei ang kanyang pinakamasigasig na subordinate na hindi kailanman nagpabeya sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ni Yuan ang isang rifle at nagrampa. Sa tulong ng SWAT, sa wakas ay nagawang talunin ni Yuan ang puwersa ng kalaban. Ngayon, si Lee at Cha na lang ang natitira habang tumatakbo sila patungo sa isang kuweba upang maiwasan ang pag-atake. Nang mapagtanto ito, nagpasya si Yuan na huwag silang hayaang makatakas ng ganoon kadali. Matapos ibagsak si Cha, hinanap ni Yuan si Lee sa loob ng kuweba, ngunit nakuha pala ng mafia leader na hostage si Mr. Yang. Sa sandaling iyon, nagbanta si Lee na papatayin si Mr. Yang kung hindi agad iabot ni Yuan ang kanyang hard disk. Dahil walang ibang pagpipilian, mabilis na inihagis ni Yuan ang isang hard disk na natatakpan ng tela upang akitin si Lee na palayain si Mr. Yang. Ngunit nang tanggalin ng tela, hindi isang hard disk ang nakita nito kundi isang bato. Habang nakatulala pa rin si Lee ay agad siyang inatake ni Yuan. Dahil dito, pinusasan ng SWAT team si Lee at dinala sa hustisya. Hindi nagtagal, nagulat si Yuan nang sumaludo ang hepe ng pulisya kay Mr. Yang. Nabatid na ang kanyang magiging biyenan na isang dating Honord Special Forces commander na may malaking kontribusyon sa bansa. Ang kanyang pangalan ay kilala sa mga opisyal ng pulisya at militar. Nang marinig ito, natuwa si Yuan sa pagkakaroon ng isang kahangahangang magiging biyenan. Bago umuwi, ibinigay ni Yuan ang hard disk ni Lee sa hepe ng pulisya para sa legal na pagproseso. Kasabay nito ang pagdating ni Xiaofei at agad siyang niyakap. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.